Good day everyone. For today's video mga langga, nandito na naman ako. Sasabihin ko sa inyo ngayon kung anong story, bakit nabago ang religion ko. Kasi ito kasi ang umpisa niya. May mga kapitbahay ako dito na nagsasamba kasi ng born again. So ngayon, ang nangyari sa aking buhay, tuwing nagsasamba sila, inaalok nila. Ngayon, ayaw ko. Kasi siyempre, bakla ako. Oh. Pero ibang pagkabakla ko, hindi naman sabihin na, yung, di ba may ibang bakla na parang talaga sila, as in, lad-lad. Ako hindi. Ngayon mga langga, wala akong plano talaga na pumasok sa ganyan na sistema. Kasi parang ayaw ko talaga pumasok at saka wala pa akong condition na magpumasok ng mga ganyan at saka wala pa akong decision talaga. Kaya ngayon, ang nangyari, tuwing nagsasamba sila, lagi akong inaalok. Sabi niya, Nils, samba ka na, sumama ka na. Ako naman, panay ayaw. Ilang bisis na nila ako sinabihan, hindi lang kay kalima, hindi lang kay kasampu, tuwing nagsasamba talaga sila. Kasi ang nila, prayer, nagsasamba sila sa isang linggo, 2 bisis. Biyernes, overnight, hanggang, sa linggo naman, naman sila, nagsasamba din. Holiday din yan. Ngayon, itong mga pamangkin niya, ng kasama ni tinatawag namin dito na ante, yung mga pamangkin niya, nagsasamba din doon. Tuwing nagsasamba sila, lagi nila akong inaalok na, Nils, magsamba tayo. Sabi ko, ayoko. Sige lang. Ngayon, nakausap ko siya ng masinsinan. Tinatawag na Irene. Sabi niya, Nils, sumamba ka lang. Subukan mo lang. Pwede ka naman tumingin doon sa sambahan namin kung ano mga ginagawa namin para malaman mo rin. Kaya nga sinabi ko sa kanya, hindi ako magsasamba hanggang hindi pa buo talaga ang desisyon ko. Kasi kapag ako ang magsamba, darating tayo dyan, sabi ko. Antayin nyo lang ang tamang panahon. Wala pa talaga sa isip ko yun na magsamba ako ng ganun. Kasi sa dami-dami namang mga simbahan na napuntahan ko, pumasok pa ako ng iglesia, Seventh-day Adventist Sectomodia. Pero wala akong naramdaman. O, diba? Tapos pumasok din ako ng iglesia. Pero hindi ako nagpapapautismo. Hindi. Pasok din ako doon, parang wala din akong naramdaman. Yung Katolik, siyempre, buong Katolik ako eh. Wala lang, parang sumasama-sama lang din ako noon, mga nila, obligasyon. Parang nagmumonitor lang din ako ba kung ano mga ginagawa nila, kung baka, siyempre, alam mo na, noon. Ngayon, wala talaga akong naramdaman lahat. Di umabot na talaga ng mga ilang linggo, panay samba nila, lagi nag-alok. Sinabi, prinangkang ko sila, magsamba lang kayo at hindi ako sasama. Dahil, pag ako ang sumama sa inyo, talagang buo na ang desisyon ko na magbabagong buhay na ako. Pero sa ngayon, hindi pa. Iiwan ko bakit na dumating talaga ang punto na araw pa ng Biyernes, inalok nila ako. Sabi na, Nils, may overnight kami sa namin, sa sambahan, prayer. Pwede sumama ka? Gabi naman. Kasi overtime nila. Sabi ko naman, inisip-isip ko, bilang respeto din. Kasi siyempre, respeto rin ako kay ante. Sabi ko, isinisip ko muna. Sabi ko, naman kasi gabi naman. Sabi ko, sige. Ngayon, anong nangyari? Ito pala si ante, kasi mga anong oras na yun, mga 6:30 na ng hapon ng Friday, hanggang nag-7. Pagka 7, pumunta pa to si ante sa Dali. Nag-usap na kami, nasasama ako. Kasi sabi niya, sumama ka lang, mag-observe ka lang doon. Kasi, para malaman mo kung ano mga ginagawa namin. And then,
maano mo rin, mapapansin mo, subukan mo lang. Wala namang masama kung subukan mo lang talaga sumama. Di ngayon, ang ginawa ko, sabi, sige, umuwi muna ako ng bahay. Ngayon, nagbihis ako. Kasi, mag-i-8 na, kasi mga 9, kailangan handa ka na para pumunta doon kasi malayo. Sabi nila medyo malayo daw kaysa Santa Maria pa daw, St. Marta pa lang kami ng Bukawi. So, ang prayer pala nila na church, Santa Maria pala ang plano nila, hindi pala Pandi. Ngayon, hindi ko naman alam yung mga lugar na yan. Ngayon, ito naman si Auntie Rose, pumunta na ng Dali. Sabi, bili na siya doon ng mga yung mga kailangan nila sa bahay. Tapos itong anak niyang panganay, tinatawag namin dito na hirap kasi may tricycle yan sila may mga single din na motor. Tinanong ko, sabi ko, ngayon kung sasama ako sa inyo magsamba, anong oras tayo uuwi mamaya? Yun ang una kong tanong. Sabi naman niya, Mels, alis tayo dito 9:30. Ngayon uuwi tayo mamaya hanggang alas 4 pa naman. Ko, ha? Anong simbahan yan? Sabi ko. Para ang inisip ko na klaseng simbahan yan, nagbibigil, parang vigil ang ganun na yung sitwasyon. Sabi ko, may simbahan pa ba na nag-overtime hanggang magdamag nagsasamba? Doon ang ko na feel. Ngayon sabi ko, ano ba yung klase? Uwi na nga. Umuwi muna ako dito sa bahay at walis ako. Ngayon dumating si auntie galing sa Dali. Sabi niya, nasaan si Milski? Magsamba na tayo kasi oras na. Ngayon, nakabihis na ako. Parang nagdadalawang isip na talaga ako. Tapos lumabas pa ako, nakipag-usap muna ako doon. Sabi ko, bakit matagal? Sabi ko. Kasi hindi. Tapos sabi naman tong kapitbahay kong isa, kasi nandyan nag-uusap kami, sabi niya, hindi ka antukin doon, Nils, dahil mga pagpupuri ng Panginoon yan, sabi niya. Kaya mo yan. Kaya nga ng anak ko si Ina kasi dalawa kami pinasama bagong-bago. Yung anak niyang bunso. So ba yan? Bunsong babae. Ngayon, isip-isip ko, sige nga, sama nga kasi gabi naman. Tsaka hindi naman, wala namang customer kasi gabi. Naku, Diyos ko, pagdating namin doon. Alam mo, sa totoo lang, palabas na, pasakay na kami ng tricycle, sakay na, parang okay pa. Pero alam niyo mga langga, sa totoo lang, nagdadalawang isip talaga ako na parang hinihila yung puwit ko at saka pa ako na hindi sumama, na parang may umihila sa likod ko na hindi sumama. Tapos, habang sumakay na kami ng tricycle, diretso na, sakay na. Sus, pagsakay pagdating doon sa may kanto, kay paliko na papunta na ng Baka-Bakahan, nakapag-isip pa talaga ako na gusto ko talagang pambagpababa. Kasi parang ayaw ko talaga sumama dahil maulan nga. Then, inisip ko, nakakapagod man sumama dahil maulan. Di ba may maulan kasi siya. Tapos, sobrang parang basa talaga na malamig ang panahon. Masarap, isip-isip ko din ako siguro sasama. Matutulog na lang ako sa bahay kasi makakapagod nga. Ngayon, gusto ko na sana sabihin habang umaandar yung tricycle. Siyempre, parang naaalang ako. Mabuti na lang, may pumasok sa utak ko na kunting-kunti lang parang may nagdikta na subukan mo lang sumama para malaman mo kung ano mga ginagawa nila. Nag-o-observe ka lang naman. At saka para malaman ko rin kung saan ang charts nila. Ngayon, diretso na. Lumabas na kami ng Baka-Bakahan. Hindi ngayon nagtanong ako, saan pa banda po yan? Sobra naman layo. Sabi niya sa unahan pa. Ito namang tricycle driver na anak niya na panganay. Diyan ako nakaupo sa front. Diyan sa mismo niya, magkatabi kami ng driver.
Ito naman nagkakanta-kanta kasi ano siya, nagpa-practice ng kakantahin niya kasi iaalay daw niya yung kanta na yun. Hindi ko naman mga alam kung anong gagawin doon. Ngayon, pa-practice siya. Panay tanong ako, Nan, saan na mabanda ang ang sambahan niyo? Ba't ang layo? Baka-baka na to, labas na tayo ng baka-baka, magpapandi na. Pandi na talaga, sabi ko. Sabi niya, malayo pa means, okay lang yan. Sabi ko, isip-isip ko, tulog, talagang parang gusto ko pa rin bumaba na bumalik. Ang iniisip ko naman, anong sasakyan ko kasi malayo na eh. Walang mga tricycle, walang mga motor, maulan. Isip-isip ko, layo pa man ito. Di lumabas na kami ng Pandi, sabi ko na naman. Nasaan pa ba ang church ninyo? Ang layo-layo. Sabi niya, sa unahan pa, Mels, malayo-layo pa. Huwag ka lang mainip, sabi niya. Tapos, pinapatawa niya ako, nag-ano siya, kakanta, sabi niya. Sabi pa nga niya, pabiro niya, sabi niya. Itong niaalay ko na kanta, Mels, kailangan ako lang mag-isa. Sabi ko, di, pagtatawanan talaga kita. Kaya sabi niya, iiyak daw siya. Sabi ko, bakit ka iiyak? Sige, kaya bibidyohan kita, sabi ko kung bibidyohan kita kapag umiyak ka para makita mo nung matapos kang kumanta, may makikita ka. Binibiro ko lang. Na ngayon, umabot na kami ng Santa Maria, mga langga. Wala pa. Tanong uli na naman ako, nasaan ba yung yung sakayan? Kaya ang iniisip ko, kung may tricycle dito, makikita ako, magpapahatid na lang sana ako pauwi. Hindi na lang ako tutuloy. Pero malayo na, at saka malapit na, sabi nila. Di ngayon, umano kami ng mga sagingan. Tapos yung may mga tower na mga malalaki ng mga PM yata, yung na mga tower. Dumaan na kami dun. Hala, Diyos ko, kay anong nangyaring mga langga. Para naman talaga akong hinihila talaga mga langga na pauwiin. Parang pinapahanap talaga ako ng sasakyan na umuwi para hindi tumuloy. Pero tanong na naman uli ako. Saan pa banda? Ito naman katabi ko dito kasi dalawa kami sa front, may bata. Anak ng pangalawa niyang anak ni Auntie Rose na babae na may asawa. Yung bata sabi niya, Ate Mills, kasi siyempre bakla na nga. Malapit na tayo, Ate Mills. Antay-antay lang. Hindi ka na maiinit. Ngayon, medyo malayo pa talaga. Tanong na naman ako, malayo pa ba? Sabi niyo malapit na, malayo pa ba? Sabi naman itong bata, malapit na nga. Hindi ka na maiinip, antay-antay ka lang. Di ako na nahimik lang ako ngayon. Dumating kami sa church, mga langga. Sa Santa Maria na, sa Silang. Pagdating namin sa church, mga langga, itong church nila, dito daanan na papasok na doon sa loob na, para front. Di pumunta ako dito ng gilid. Kasi bumaba kami ng tricycle, dumiretso ako sa gilid, sabi ng mga kasama ko, tara na. Sabi ko, suminyas pa ako, una lang kayo doon, una lang. Pasok na lang kayo, kaya susunod ako, sabi ko. Ngayon, nagsindi ako ng sigarilyo. Doon pala sa mga daanan na kwarto, na para doon na sa loob ng church, may kwarto pala niyan sila na mga bukod-bukod na kwarto, tapos may daanan sa gilid, para daanan sa mga prayer teacher, doon sila sa parang kwarto na yun. Doon ang pintuan sa labas. Doon ako nagsigarilyo, mga langga. Ngayon, pag sindi ko ng sigarilyo, mga langga, nakaupo ako, nakaganon talaga ang forma ko, mga langga, nakaganon. Tapos, ito, nakahawak, ganon. Tapos, ito namang si Auntie Rose at saka yung teacher prayer na lalaki, nag-uusap. Sabi ko, muna kayo nga doon, tipadat ako ng sigarilyo ba? Ngayon, hindi pa nangangalahati yung sigarilyo, mga langga. Sila Auntie Rose pumasok na. Ako lang nasa labas. Lumabas tong teacher prayer na din na si Kuya Amay, tinatawag nilang Amay. Ngayon, dumaan, kasi doon pala yan siya nag-i-stay. Yung pintuan na yun na sinisigarilyohan ko, doon pala yan pumapasok. Ngayon, ilinipat ko yung sigarilyo ko dito. Sabi ko, ay, wala akong nasagot kasi nalilito ako kung anong tatawag ko. Sir Mamba o Sir or Tay or Nay, mga Tay o mga ganun ba. Wala lang ako noon. Excuse me. Tapos,
chinik hands niya ako, sabi niya, oh, brother, nandito ka pala. Ginanon niya yung kamay niya. Mabuti na punta ka dito. Eh, ako naman talaga nakaupo pa, nakaganon. Bigla akong tumayo. Tapos ilinipat ko yung sigarilyo dito, gumanon ako. Tapos sabi niya, pag tanggap ko ng kamay niya, sabi niya, kapatid, hawak siya ng kamay. Mabuti nandito ka, na sumama ka dito sa bahay ng Panginoon. Mabuti po yan. Alam mo, sa totoo lang, ang paningin ko sa kamay niya, parang bata talaga itong mga langga. Yung, hindi pa mga bata ang pakiramdam ko sa pagkaano niya, yung parang binatilyo or binata na lalaki na parang ano siya, walang kakalyo-kalyo ang kamay. Kaya paghawak ko ng kamay niya, sobrang lambot. Ginanong-ganong ko pa nga, ginanong-ganong ko pa yung kamay niya. Sobrang lambot ng kamay niya. Tapos, na biglang tumakbo yung parang kuryente na malamig na sobrang lamig na parang yelo na tumatakbo lahat. Tapos, pagdating dito sa puson ko, parang ginanong siya. Pak! Sabi ko, hala, may UTI siguro ako. Kasi, ang ano ko, nararamdaman kasi nun, laging masakit yung ano ko, balakang. Minsan nananakit. Parang ginanong talaga yung puson ko. Tapos sabi ko, ay, salamat po, sabi ko. Pero kinuryente na ako. Tapos sabi niya, iiwanan muna kita dito at papasok na ako kasi para mag-umpisa na kami din doon. Kasi patuloy lang po, brother. Napilitan pa ako kasi hindi ko naman alam kung anong mga tawagan nila doon. Brother pala kung pareho mga lalaki. At mga painis naman ang tawag nila sa mga babae na mga ano, yung mga choir na babae, painis ang tawag nila noon. Ngayon, pasok na ako, kaya tinapon ko na yung sigarilyo, pasok na ako doon sa loob ng church. Alam mo, pagpasok ko mga langga doon sa church, nakaganyan pa ako, kaya mahaba yung buhok ko eh. Tinali ko lang ng ganun, pero nakapulo ako ng pula. Pasok na doon. Kasi nag-ano talaga ako ng pulong pula hanggang dito para ano, semi-jacket na rin ang suot ko kasi malamig nga dahil madaling araw matatapos daw yun. Alas 4 ng madaling araw. Ngayon, observe na ako doon. Siyempre, pagdating doon, magdadasal tayo. Eh, hindi naman ako pwede mag-sign of the cross kasi ibang relihiyon eh. Katoliko ako eh. Ngayon, hindi ako nag-sign of the cross. Nagdasal na lang ako na pinataas ko yung kamay ko. Ngayon pagdasal, para talaga akong nahanginan na yung hangin na malamig lagi na parang nakadikit lang sa ano ko katawan ang pakiramdam ko mga langga. Parang may jablo talaga sa likod ko mga langga. Ngayon, anong nangyari? Di after mga ilang ano na yun, malapit na siguro yun matapos ang ano namin, mga papuri na mga kanta kami, tapos nagbabasa na ng Bible, subasa na ng Bible. Ngayon, pagpasa na ng Bible, mga langga. Yung prayer teacher na namin, nandun na, kasi isa lang kasi ang pastor pala nila. Sa buong mundo, isa lang ang pastor nila ngayon, sabi nila, patay naman daw yun. Pero, ang nagdadala ng ano na sa sambahan, yung mga teacher prayer. Ang tawag nila prayer teach ang ano nila tawag. Ngayon, syempre pag baguhan ka pala, kukunin ka sa yung mga kapatiran mo doon sa loob, papunta ka doon sa harap. Siyempre pagdating sa harap, yung daanan mismo sa harap, mga dito upuan, mga gilid upuan, tapos upuan pa ganun. Dito ka talaga sa tatay para kung sa ano pa nila bibindisyonan ka na para tanggapin ka. Ngayon pumunta ako doon, hinila nila ako sa Santa Ramils, punta tayo doon sa harap para tatanggap. Ngayon pag ganun ko mga langga, nakaganon pa lang ako, ganun. Saske pag ganyan ko mga langga, nararamdaman ko na naman yung kirot ng may pagkunti pa talaga na kirot na parang ginanong yung puson ko, nandun pa pala. Tahimik lang ako. Sabi niya itaas ang kamay na. Pagtaas ng kamay, mayabang isasalita yung prayer teacher ng pagdasal. Nagbabasa ng Bible.
Nakaganon ang kamay ko. Nakaganon ganyan ang tsura. No? Alam mo sa totoo lang mga langga, lahat ng buhok ko, pakiramdam ko lahat, pati dito sa mga kamay, pati sa paa, parang tumatayo mga langga. Na parang hindi ko maintindihan, na parang may ano siya, parang may spiritual talaga na nasa likod ko, na may jablo na sumunod. Parang ganun ang nararamdaman ko. Ngayon, na ano na ako, may apat pala na ano, may dalawang Chinese, may dalawa ding lalaki na nagaano doon na nalilito. Kasi kay bawat lalaki, kailangan lalaki ang nasa likod mo. Kung babae, babae lang din nasa likod. Chinese, yung mga adult choir ba na mga babae. Ngayon, doon ako sinaanuhan ako ng Chinese na babae. Hindi pala pwede, kaya sabi naman ng ano dito, may nakapagsinyas na lalaki yan, bro sa bro talaga yan. Di, ang akala nila kasi sa akin, babae, kaya mahaba buhok ko eh. Di, kaya ginanong ko lang talaga ang pagtali. Sabi niya, dito ka sa ano, dito daw ako sa, dito daw sila sa ano, likod ko. Ngayon, pinaalis ang lalaki, si George, pinaalis na naman, pinalitan na naman ng babae. Pinaalis na naman ng babae, hindi kasi nga pwede dahil bro yan. Akala daw nila babae ako. Apat talaga yan sila na napagkamalan ako na babae ako. Ngayon, anong nangyari mga langga? Di ngayon, pag ganun ko na, di tapos na, binasbasan na, parang nananayo talaga balahibo ko nun. Mga ano ba, mga buhok sa katawan, parang pataas. Na malamig na hangin na hindi normal. Na parang may pawis na malamig din. Parang ganun ang naging sitwasyon ko doon na pakiramdam. Di ngayon, natapos na ang ano namin, sambang. Dilabasan na. Ngayon, paglabas ko mga langga. Well, di pa nga ako nakakalabas sa church. Sabi niya, ano, magpapabautismo ka. Sabi ko, hindi. Oh, ako pa na hindi. Tapos may lumapit na naman sa akin na prayer teacher. Inalok na naman ko. Lumapit na, nasa labas na ako, nasa tricycle ako, nakaupo na. Magpapabautismo ka ngayon? Sabi ko, hindi po. Kasi ano lang sa akin, sinubukan ko lang. Pero nag-o-observe lang talaga ako. Sinubukan ko lang. Tapos, sabi niya, kala namin magpapabautismo ka. Sabi ko, hindi po. Kasi bago lang po ako dito. At saka, huwag kayong mag-alala. Sabi ko, huwag kayong mag-alala. Darating tayo dyan. Antayin nyo lang. Kasi nandyan lang naman yan eh. Yun ang katwiran ko. Ngayon, pauwi na kami mga langga. Alam mo, sa totoo lang mga langga, pag uwi na namin, napakalapit lang pala ng church nila. Akala ko ilang kilometro yung linakad namin, ang pakiramdam ko noon. Tapos ngayon, napauwi na kami. Ang bilis. Diba? Praise the Lord. Ganun na nangyari talaga sa akin noon, nung una. Tapos, nakasamba na ako ng una, na prayer na, ganun na. Wala lang ako, tapos, nagdadasal ako. Because siyempre, wala namang nag-sign of the cross pa ako kasi, sabi ko yan, sign of the cross pa ako kasi, siyempre, Katolik ako eh. Ngayon, nagdasal din ako, natulog. Ngayon, sumamba na naman ako ng, hindi pa ako sumamba kasi pagka Biyernes man kasi kami nag-prayer, pagka Sabado, sabi ni Kuya Pong, yung asawa na ni Ate Rose, sabi niya, nasa anong balak mo, magpapabautismo ko? Kasi hindi pa, nag-iisip muna ako. Ngayon, nagdasal ako, sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako dahil hirap ako sa buhay, sabi ko. At saka nalilito ako kung saan ako. At saka hindi ko alam kung anong pagkatao ko. Sabi ko ka ako sa pagdasal ko. Turuan mo ako at bigyan mo ako ng guide. At ano talaga ang pagkatao ko. Sabi ko, kasi hindi ko naman talaga alam. Nung habang hindi pa ako sumasamba kasi talaga mga langga. Habang inaalok-alok pa kasi nila ako, no. Ang panaginip ko, patay na daw ako. Tapos, yung parang, yung, di ba, kung mesa,
di ba, kanito, misa, kunwari may misa na parang stage nila. Yun ang panaginip ko eh, stage. Nakaganon daw ko na ako panay, ano ako na, Panginoon, patawarin mo ako kasi nasa impyerno daw ako. Tapos nakikita ko yung mga choir na yun, sila nandun nag-aawit ng mga part sa Panginoon. Tapos may nagtutrumpit, may mga talagang masaya sila doon na panaginip na yun. Nung hindi pa ako, pa sila alok na hindi pa ako sumama doon sa sambahan na yun. Nanaginip na ako nung napatay na ako, nasa impyerno ako eh. Kasi nakaganon daw ako sa Panginoon, tulungan mo naman ako, sabi ko kako. Tanggalin mo ako dito sa sa kinalalagyan ko. Nagsisisi na ako. Alam mo ang sagot sa panaginip ko, sabi ng panaginip ko. Magtiis ka. May panahon ka pa na magsisisi kung ilang taon ka bago ka makaakyat dito. Yun ang panaginip ko noon. Sabi daw ng Panginoon sa akin sa panaginip ko na akyat daw ako doon. Sabi, akyat na daw ako doon, mapapatawad niya ako kung magsisi na ako kasi sobra daw tigas ng ulo ko. Ilang bisis na daw ako pinuntahan, ilang bisis na daw ako na inaalok na magsamba. Sobrang tigas ng ulo ko, hindi daw ako sumama. Yun ang yun ang panaginip ko. Kaya sabi niya, mananatili ka dyan sa impyerno ng ilang taon or 2 taon bago ka makaakyat dito. Kailangan daw magsisi ka sa sobrang tigas ng ulo mo. Yun ang panaginip ko noon. Eh, hindi ko alam. Tsaka biglang hindi ko rin na naramdaman na bakit may humila din sa akin na parang sumama na ako na ganun. Pero nanaginip na ako noon, matagal na, mga ilang mga 2 linggo yata, 3 linggo ang nakalipas noon bago ako sumama sa kanila na magsamba na. Yun na nangyari noon. Kaya medyo matagal-tagal na tong usapan natin ngayon mga langga. Sa susunod na naman na kasi medyo mataas na ang oras. Malapit na tayo magkalahating oras talaga nitong kwento ko. Sa susunod na naman tayo mga langga. Basta sasabihin ko lang sa inyo kung ano nararamdaman ko na bakit ganon na naiba yung relihiyon ko. Dahil sa dami-dami kasing mga sambahan na pinasukan ko, wala akong nararamdaman. Dito ako nagkaroon ng kuryente, pakiramdam ng totoo, at saka yung naramdam ko talaga na may mga magaan ang pakiramdam ko na parang binago talaga niya ang buhay ko. Kaya maraming salamat po sa mga nanonood at maraming salamat po din sa mga nagtitiwala na isinare ko tong naramdaman ko ng hindi pa ako ganito ang religion noon. Ito yun, sinasaysi ko ang totoong istorya nito ng buhay ko. Kaya, thank you so much. Ingat po kayong lahat. Bye-bye.